A blessed day mga ka-truth seeker. Welcome po sa Unlearn Error. Spread the truth. This program has two purposes. That we may unlearn Arminianism, humanistic views, and that we may spread unpopular but biblical apostolic doctrine. Soteriology, the study of salvation po tayo. Good work saves is an error, part 6. Reasons why good work saves is error. Recall po tayo mga ka-truth seeker, napag-aralan po natin sa Good Work Saves Error Part 5, ang ilang talata na tila nagtuturo na ang good work ay nakakapagligtas. Napatunayan natin na ang good work na tinutukoy rito sa Revelation 20, 12 to 13 ay hindi means, hindi condition, hindi basihan para maligtas sa makasalanan. Ngayon ay pag-aaralan naman po natin ang mga talata na tila nagtuturo na ang good work ay nakakapagligtas katulad ng Romans 2:6. Basahin ko po. Na siya ang Diyos ang magbibigay sa tao ayon sa kanyang mga gawa. 2:7. Sa mga nagsisipagtiyaga sa mabubuting gawa sa pagganap ng kaluwalhatian at puri ng di pagkasira ay ang buhay na walang hanggan. 2:9. Kapigatian at kahapisan ang sa bawat kaluluwa ng tao na gumagawa ng masama. So yun. Kapag gumagawa ka ng mabuti, sa buhay na walang hanggan. Kapag gumagawa ka ng masama, sa impyerno ka. Sa kahapisan. So para maunawaan po natin, mabuting gawa po ba ang tinutukoy dito na makakapagligtas sa atin? Pag-aralan po natin. Rule of context number 1. Interpret the Bible according to its context. Sino ang pinatutungkulan dito ni Jesus? Unregenerate at regenerate. So dalawa po. Si Pablo, sorry. Sino pinatutungkulan ni Pablo dito? Unregenerate at regenerate. Makikita po natin ito sa Romans 2:6 and 9. Sa Romans 2:6. Sa bawat tao, siya na Diyos ang magbibigay sa bawat tao. Meaning, ligtas at diligtas ang kinakausap ni Pablo dito. Pinatutukuyan, Romans 2:9. Kapag hatian at kahapisan sa bawat kaluluwa ng tao na gumagawa ng masama. So, ang tinutukoy dito sa 2:9 ay unregenerate. So, sa 2:7. Sa mga nagsisipagtiyaga sa mabuting gawa sa paghahanap ng kaluwalhatian at puri ay hindi pagkasira at sila ay may buhay na walang hanggan. So, ang tinutukoy naman dyan ay mga regenerate. So, rule of context 2, sino ang nagtuturo dito mga ka-truth seeker? Si Pablo po. Romans 2:6-9, Romans 1:1, ang liwanag po. Si Pablo, apostol, ang nagtuturo. Rule of context 3, ano ang turo ni Pablo sa kaligtasan? Grace saves, not good work. Ephesians 2:8, napakalinaw mga ka-truth seeker. For by grace are you saved. Meaning, ang grasya ng Diyos ang nagliligtas sa atin. Naligtas tayo dahil sa grasya ng Diyos, sa redeeming grace ng anak. At naligtas ang espiritu natin completely dahil sa regenerating power ng Holy Spirit. True faith. Ano ibig sabihin yan? True faith. Hindi po faith ang magliligtas sa atin. Hindi po basis, instrument, requirement, condition ng faith para maligtas tayo o para mas maligtas tayo. Ano ibig sabihin dyan ng true faith sa Ephesians 2:8? Meaning, pagkatapos nating ma-regenerate, pagkatapos nating maligtas, pagkatapos nating matanggap ang grasya ng Diyos, magbubunga ang regenerated saved spirit natin ng saving faith ayon sa 1 John 5:1. At ang saving faith na ito, excuse me mga ka-truth seeker, at ang saving faith na ito ay napakahalagang bahagi ng kaligtasang natanggap natin. Ang regeneration, salvation, at faith ay inseparable o hindi mapapaghiwalay. Kapag regenerated ka, may saving faith ka. Kapag may saving faith ka, siguradong regenerated ka. Ang regenerated spirit natin ay magpo-produce ng saving faith, mga kapatid. At ang faith na ito is the gift of God. Free gift, bigay ng Diyos, regalo ng Diyos.
Ang grasya ng Diyos, regalo ng Diyos. Ang salvation, regalo ng Diyos. Ang faith, regalo ng Diyos. Ano? So, paunawa po. Kapag sinasabi po natin napakalaga ng faith at ito ay bahagi ng kaligtasan, hindi po ibig sabihin na ang faith ay requirement, duty, responsibility, condition, basis para maligtas ang tao. Ang faith po ay God's work. John 6:25-29, hindi natin good work. Ang faith po ay God's free gift. Ephesians 2:8, Philippians 1:29, hindi sa atin. This faith is the character of Christ na dumadaloy sa regenerated, saved spirit natin. Galatians 5:22, walang mayroon tayo. Ano? Ephesians 2:9, not of good works, kaya kayo naligtas. Ang liwaliwanag po ng turo. Rule of context number 4. Ano ang hindi tinuturo ni Pablo sa Romans 2:6-8? Hindi niya itinuturo ng mabuting gawa ay makakapagligtas. Tanong, binabaliwala po ba ni Pablo ang mabuting gawa sa usapin ng kaligtasan? Sagot, hindi po. Mababasa natin sa Ephesians 2:10, Ephesians 2:10 mga ka-truth seeker, na sabi diyan ni Pablo, pagkatapos niyong ma-regenerate at ma-save, ito ay nagbubunga ng mabuting gawa. Ephesians 2:10. Tanong, so lalabas na ang mabuting gawa pala ay nakakapagligtas. Mali po na ang mabuting gawa ay makakapagligtas. Ang ipinagdidiinan ni Pablo sa Ephesians 2:8-10, mga ka-truth seeker, ay ang tamang dapat kalalagyan ng mabuting gawa. Ang mabuting gawa ay pagkatapos natin maligtas, ito ay resulta lamang ng pagka-regenerate, pagkaligtas natin. Hindi root cause para maligtas tayo. Ang faith ay hindi root cause. Hindi requirement, hindi condition, basis para maligtas tayo. Ang faith, hindi po. Gumagawa tayo ng mabuti, hindi para maligtas. Gumagawa tayo ng mabuti, kasi bunga ito ng kaligtasang natanggap natin, regeneration. Dapat kasi natin maunawaan na ang kaligtasan po ay by grace, not by good work. Sana po malinaw yan mga ka-truth seeker. Relevance challenge po na ating pinag-uusapan. Napakahalaga na natutunan natin na ang grasya ng Diyos ang nagligtas sa atin. Ang trabaho ng faith ay pagkatapos nating ma-regenerate, maligtas. Ang saving faith ay saka lamang mag-ooperate at saka lamang magkakaroon ng saysay o virtue kapag tayo ay na-regenerate na o ligtas na. 1 John 5:1, Galatians 5:22, Philippians 1:29. At ang regeneration pagkaligtas natin ay magbubunga ng mabuting gawa. Ephesians 2:10. Sana po ay magbunga ng mabuting gawa ang mga nagkiklaim na sila ay regenerate, ligtas na. Mabuting gawa ng paglilingkod sa Diyos. Mabuting gawa ng pakikipag-fellowship sa mga tunay na anak ng Diyos na may tunay na aral, apostolic doctrine. Summary statement po ng ating pinag-uusapan, salvation by grace, not by faith. Ephesians 2:8-10. To unlearn error, spread the truth. You may connect with us. Like, follow, and watch. And subscribe, mga ka-truth seeker. Good day and God bless po sa ating lahat.